Isang magandang araw sa inyo mga Radji lovers. So itong dinala sa atin, so problem nito nakita nyo naman, mahina yung kabila. Pero pag dito ka sa import nag-try, yung kalahati hindi talaga siya tumutunog. So totally talaga hindi tumutunog. Baka nadadamay lang pag dun tayo sa balance nag-test. So nadadamay lang na may tunog siya ng konti, so mahina. Pero ito yung pinaka-problema niya, hindi talaga siya tumutunog sa kabilang channel. So yan ang aalamin natin mamaya. So let's get started. So bali nung binuksan natin, nakita natin original pala itong mga Radji lovers. So kita nyo may KB siya dyan na tatak. So una muna natin gagawin, mag-audio test tayo dito sa pinaka main amplifier circuit. So titingnan natin kung both left and right may audio siya. Nung pag-test natin dito, yan hinawakan ko, parehas naman meron siyang audio. So ibig sabihin walang problema dito sa pinaka main amplifier natin, kasi parehas silang meron audio. So ang paghihinalaan na lang natin pwedeng sa tone control or dito sa input board. So aalamin natin. Bali dito tayo sa may capacitor mag-check. So tinaasan natin ang volume ng konti. Nung pag-test natin naman dito, meron naman siyang audio. Both left and right naman walang problema. So ibig sabihin good yung pinaka-amplifier natin. So dito naman tayo magte-test. Nung pag-test natin na naman dito, meron naman siyang audio na naman. So good na naman yun. Pag-test natin yan, meron na naman siyang audio. Both left and right na naman, meron siyang audio. So ibig sabihin, wala sa main amplifier, wala sa tone control, wala din dito sa may parting volume na to. Ibig sabihin, isa na lang yung paghihinalaan natin. Doon tayo sa pinaka-input board niya. So nandun yung problema. Kadalasan dito sa input board, so tingnan natin. Nung pag-tap natin, kalahati lang talaga yung may tunog. So, ibig sabihin talaga, dito sa pinaka-input board yung problema. Kadalasan tinatamaan dyan yung multiplexer na IC. So, yung CD4052BA o HCF 4052BA. Yan. Pag dito tayo nag-test, meron naman siyang both left and right na audio. So, dito meron. So, sa input lang talaga ang may problema. So, gagawin natin, i-check natin dito. So, uunahin natin yung sa unahan na CD4052BA na IC, papalitan natin. Pero sa tingin ko parehas ko na lang ito papalitan, pero unahin muna natin itong isa kasi medyo parang may corrosion ng konti. So yung isa muna yung papalitan natin, titingnan natin kung tutunog ba siya. So ito na. So chinek ko pa nga dito mga Radji lovers kung talagang may problema nga. Nung pag-check natin, talagang yung kalahati lang yung tumutunog. Kaya sabi ko, baka sa unahan na itong IC na to, yung unang IC na dadaanan, ang may problema. So, ginawa natin, tinanggal natin dito, tapos papalitan natin. So, nung pagtanggal ko nga nito, akala ko meron kaming stock, wala pala kaming stock. So, inantay ko pa yung may-ari nito para bumili sa ibang tindahan. Pinadalawa ko na sa kanya, kahit isa lang ang sira dyan, pinadalawa ko na nga sa kanya para palitan ko na rin yung dalawa. So wala kasi kaming available na ubusan. So naghintay pa ako sa may-ari pagdating, tapos pinabili ko siya.
So, bali dito, yung isa muna yung tinanggal ko dito na IC. Itong sa unahan. Yan, sa unahan muna yung tinanggal ko dito na IC. Para yan yung palitan muna. Kadalasan, itong unahan yung tinatamaan dyan mga ka-G-lovers. Kadalasan lang naman. So, based on my experience. Bali dito nga mga ka-G-lovers, medyo nahirapan nga tayo magtanggal kasi luma na tong pump natin. Nasira na kasi yung ginagamit ko na magandang pump. Matagal na rin yun sa akin, almost magdadalawang taon yata bago yun nasira. So ito, bago na naman, kaya na ang tigas ng spring nito, ang pangit pala nito. So medyo nahirapan tayo sa pagtanggal nito. So habang tinatanggal na ito, pa-promote muna ng channel ko mga ka-G-lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Kung napapanood nyo to sa FB page ko, pa-follow, pa-like and pa-share na rin. Nasa description yung link ng FB page natin sa kayong group. So tinanggal lang natin to mga ka-G-lovers. 9V? Wala na nagabot. So ganun lang naman pag pagtitrace ng audio kung sa may problema, pag ganun na kalahati yung tumutunog, nag-test tayo sa main amplifier circuit, good naman, both left and right, okay siya. Meron tayong audio na detect. Pero sumunod natin, papunta tayo sa tone control, chinik na naman natin, good na naman siya. Meron na naman tayong both left and right, meron na naman siyang audio. So ibig sabihin, okay yung tone control natin sa main amplifier circuit natin, kaya hindi natin siya ginalaw. So sumunod tayo doon sa may volume control, good naman, papunta na tayo sa input board. So dito na sa board na itong nire-repair natin, dito nagka-problema, kalahati lang yung tumutunog. So ito yung part number niya, CD4052BA. So yan mga ka-G-lovers, yung part number niyan. So sabi ko nga sa inyo mga ka-G-lovers, inintay ko pa yung may-ari dito kasi naubusan kami ng ganitong parts. So ang ginawa natin ay pinabili natin sa kabila. So balik tayo. So, nag-resolder muna pala ako dito ng IC dito sa pangalawang IC na to. Niresolder ko muna siya habang naghahantay o naghihintay dun sa may-ari para makabili siya. Pero pinalitan ko rin naman yan. Pero ang pinaka-problema lang talagang nakuha ko dito mga ka-G-lovers, itong sa unahan, bandang unahan talaga. Kasi nung pinalitan ko itong sa bandang unahan, tumunog na siya mga ka-G-lovers. Wala nang problema. Gumana na siya. Pero pinalitan ko pa rin yan. Sayang din yung binili na may-ari. Pinadalawa ko na pa siguro lang kasi talaga mga ka-G-lovers. Saka medyo mayroon naman konting corrosion siya. So kadalasan kasi dito yan, pag sinuyod mo yung input natin, sa unahan yung unang bagsakan yan. So itong pangalawa, niresolder ko lang muna. Tapos yun nga, nagpabili tayo dun sa may-ari ng IC. Sana nagigits niyo yung natin, yung tutorial natin. So paano pag troubleshoot ng madalian lang, pag trace, mahanap yung pinaka-audio kung saan na circuit tayo mag-repair. So ngayon nakuha natin yung pinaka-circuit na may problema dito sa input board na to. So dito tayo nag-focus. Kailangan lang natin na magpalit ng IC kasi kadalasan yan din yung tinatamaan. Minsan nga naugong pa yan, minsan maingay. So, minsan mahina, kalahating channel. Yan mga problema ng IC. So ito, dumating na yung may-ari mga ka-G-lovers. Nagpabili na nga tayo. Ito yung pinabili natin. Meron na tayong pinabili. Yan, bago na yan mga ka-G-lovers. Okay na we? So dalawa yung pinabili ko dyan, pero dito isa lang muna yung kinabit ko kasi trinay ko kung tutunog na ba siya. So nung pagkabit nga natin ito, nagkaroon na siya ng audio ng both left and right. Ibig sabihin, ito lang yung may problema. Pero pinalitan ko rin yung isa kasi yung paano para may corrosion na rin. Kaya pinalitan ko na rin ng bago. Sayang din naman kasi na binili ng may-ari. Pinabili ko talaga siya ng dalawa. More lang naman. Totally din tanugan ka ba nga? So yan,
resolder lang natin, tapos pag resolder natin, siyempre check na natin, mag-audio test na naman tayo. Testingin natin kung talagang ito lang yung may problema. Sabi ko nga sa inyo, yan na lang yung may problema. Nagkaroon na siya ng audio na both left and right. Mas alam nyo, pagkasunod-sunod kung paano siya mag-trace, napakadali lang naman siyang i-troubleshoot sa mga ganitong amplifier na model or brand, o kahit sa mga ganitong design ng amplifier, kahit ibang brand. Mas alam nyo yung pag audio trace. So madali lang naman siyang hanapin yung problema. Pero may pagkakataon din na kung tulad na may problema sa drive, may abnormal yung voltage biasing, minsan mahirap din kung hindi mo siya isa-isahin na hanapin. So yan, nire-resolder lang natin, tapos papakita ko sa inyo, ititest natin kung ito na nga talaga yung problema niya. Sa bagay, sinabi ko na nga sa inyo, ito na nga yung problema niya, itong isa lang na to. So ibig sabihin, nagkaroon na to ng audio na left and right. So bagong lahat pala mga ka-G-lovers, Merry Christmas pala and Happy New Year. So hindi ko pa nababati kayo. So maraming salamat sa walang sawa niyong panonood. So umabot na naman tayo ng isang taon na naman na pagsasama. Ay, hindi pala pagsasama. Hehehe. So basta salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So once again, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. So test tayo. Ayos na. Lipan na rin ito. Ito may sarap pa kitang backup. Pwede mo man sarayin, o pwede kong revive yan bago. Sabay sarayin mo lang. Tama alam. So yan mga ka-G-lovers, kita nyo naman both left and right, okay na yung audio. Yan, sinabi ko sa may-ari niya, sabi ko pwede natin na ipalit na dyan sa isa na IC. Nakabiko lang tayo, ipalit yung IC dun sa kabila pa, or pwede natin na stock mo na lang yung tabi lang. Pero pinalitan ko rin naman yan. So nung pag-testing nga natin, okay naman siya, tumunog naman siya, both left and right, tumunog din siya. Kaya lang medyo mahina ng konti yung isa, kaya lang ang problema pala doon, yung sa volume niya pala, medyo marumi yung volume niya. So kala ko nga dito sa input yung problema natin, itong board na to. So sa volume pala, so nung kinaasan ko yung volume, nagpantay na yung tunog nila. So nung in-spray lang natin ng contact cleaner yung volume, gumana naman siya. So pwede nyo naman rin palitan yung pinaka-volume yan pag ganito na medyo mahina pa rin yung tunog. Pero pag ginalaw mo, tinaas mo yung volume, okay na, pumapantay na siya. So nung linisan ko lang tong main volume na to, naging okay naman siya. Naging pantay na yung tunog niya, mga ka-G-lovers. Nagtatanong pa siya daw, naka-off na ang volume. Haba na baga. Tingnan doon po kung pareha sa J-Law ng speaker. Tingnan daw So yan ang mga ka-G-lovers, okay na to. Thank you very much. So pinatingnan ko pa yung speaker kung pareha sa umiilaw, kasi may ilaw yung speaker natin, may indicator. So pareha sa manumilaw, ibig sabihin, antay na rin yung tunog, so pareha sa rin siyang tumutunog. So ito nga, sabi ko sa inyo, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayo natutunan sa tutorial natin. Sabay, pwede na, minimal naman. Pero